Farmers in Nueva Ecija are making do with what they have as the province experiences drought due to the El Nino. And we have mobile journalist Francis Orsio with the details. Francis, kamusta ang sitwasyon dyan? Sir Patrick, Bok, instead of palay, crops like corn and other lowland vegetables are laid in this farmland in San Antonio, Nueva Ecija. Some barangays here are not even part of the irrigation system in the province. Nueva Ecija has been experiencing drought due to the El Nino phenomenon since December. Kaya no choice ang mga magsasaka dito kundi magtanim ng alternatibong pananim. However, farmers said it's been more than 3 months since the last rain poured down on their soils. Hindi tuloy lumalago ang mga tanim ng mais dahil kulang na kulang sa tubig. Umaasa lang sila ngayon sa tubig na nagmumula sa deep well na ipinangdidilig nila sa mga tanim na gulay. In other municipality of Nueva Ecija, aside from the hot weather posed by El Nino, pest infestation on irrigated farmlands is also one of the major problems to their palay crops. According to the Municipal Agriculture Office of San Isidro, Nueva Ecija, the pest is called stem borer. It infests palay by boring or tunneling inside the plant's stems. Wala itong pinipiling panahon sa pagdami at pamemeste kahit pa may nangyayaring amihan at El Nino. Sir Patrick, Bok, sa ngayon nasa mahigit 600 ektarya na ng lupang sakahan ang apektado nitong stem borer pa lang sa isang barangay. Pero kung susumahin daw sa buong San Isidro, libu-libong ektaryang palayan na raw ang napeste nitong stem borer. Sir Patrick, Bok? Okay, Francis, yung panahon ngayon, January, ano na dapat yung mga palayan na yan? Is it a harvest season or planting season? Bok, depende yan sa mga magsasaka dito sa Nueva Ecija. Pero sa mga pinuntahan natin, marami yung nasa planting season. Kumbaga, hinihintay nila yung harvest season this coming February or early March. Yun yung mga panahon na mag-aani na sila ng kanilang palay.